Malalaman natin mamaya, nag-180-degree turn si Jeyo at tinanong si Hong kung ano ang kailangan nito sa kanya, at sinabi sa kanya na ito ay isang hobby niya na tumulong sa isang nangangailangan. Gumawa ng mukha si Love sa tabi niya sa hindi pagkapaniwala sa sinabi. Nagpasalamat si Hong at ibinunyag na may kinalaman ang insidente kay Jeyo kay Hong, isang crossdresser. Ang goal today ay 100 likes, samantala, ang iba pang parte ng video ng serye na ito, maaring tignan ang description box. At ngayon balik tayo sa eksena. At sa ngayon magpapatuloy ang kwento. Ang isang koponan ng server infrastructure support ay nag-uwi mula sa pangunahing opisina ng Chronolife. Sinabi ng manager na si Sinukaman na siya ang gagawa ng overtime, sa halip na ang kanyang tauhan. Banibiro siya ng kanyang tauhan na hindi pa sila nagkakasundo ng kanyang misis, mula sa kanilang pagtatalo. Malakas nga ang loob ng empleyadong iyon, na magbiro ng ganon sa kanyang boss. Nagbibiroan ang koponan habang lahat ay umuuwi maliban sa kanilang manager. Pagkatapos na maiwan mag-isa sa opisina, nagbago ang mukha ng manager at pinagtatawanan ang kanyang mga tauhan sa pagiging talunan, at hindi gaanong pagsisikap sa trabaho. Sige, boss, yucks. Umupo siya at nagbukas ng kanyang aparador at patuloy siyang nagpapatawa sa kanyang koponan habang kumuha ng kanyang virtual reality headset. Nilalagay niya ito sa kanyang ulo at nag-login sa laro, na sinasabing oras na upang kumita ng limpak-limpak na pera. Kinumpirma ng laro ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang administrator at binati siya bilang si Botman. Sa katulad niyang may hindi magandang ugali, karapat-dapat talaga siyang magkaroon ng pangalang Botman, diba? Sumasayaw sa himpapawid si Botman, at sumisimbolo ng kanyang sandata. Ang kanyang sandata ay ang +79 na Blade of Enforcement na may isang kakaibang rank. Ito ay isang sandata na ginamit ng Battle King at mayroon lamang na isang aura. Mayroon ding ultimate power of destruction ang sandatang ito. Wala pa rin itong katumbas sa stick ni Jeyo at bilang isang administrator, nakamit na ni Botman ang pinakamataas na antas sa lahat ng kanyang mga estadistika, na umaabot sa master level na nagpapahintulot sa kanya na makakuha ng pinakamahusay na mga items sa laro, ang mga weapons ng Ascended. Ito ay naging mainit na usapin sa mga gumagamit, ngunit walang nakakita sa con nito upang kumpirmahin ang kanyang pag-iral. Sa kabilang dako, kay Jeyo, Love at Hong, ito ay nangangahulugan lamang na ang knuckles ng Immortals na natanggap ni Love mula kay Undies ay ang pinakamahusay sa lahat. Sa halagang ito, maayos na maaaring maglingkod ito bilang regalo ng panunumpa sa kanilang pakikipagsamhan nila. Si Love ay nag-aalalang itanong kay Undies, kung talagang mga Immortals na sandata ng ito. Sinasabi ni Jeyo na huwag nang mag-alala at gamitin na lang niya, dahil marami pa siyang mga mythical Immortals items. Ang pagtatampok ni Love ay tumingin kay Jeyo upang kumpirmahin kung narinig niya ito ng tama. Si Love ay nag-equip ang item at ang knuckles. Sa isang pag-flash ng ilaw, ipinaalam ng sistema na siya ang bagong may-ari ng mga knuckles ng Immortals ay ngayon ay nakabind sa kanya habang buhay. Biglang nawala ang magarang hitsura ng weapon, at nawala ang kanyang pagkakintab. Ang mga gamit ay naging mga sealed knuckles ng Immortals at bilang isang user na hindi pa mataas ang antas, hindi niya magagamit ito sa buong kapangyarihan nito at isang malaking bahagi nito ay nakatago. Ang knuckles ng lang ay makakapagpalakas ng lakas ng sandata habang siya ay lumalaki ang level. Nagagalit si Captain Love, tungkol kung gaano kawalang kwenta ang mga Immortals na sandata, kapag mababa ang level. Sinabi niya kung gaano sana mas mabuti kung mag-equip siya ng unique rank weapon. Ang kanyang mga kamay ay kumalabit sa bato kung saan siya nakaupo na nagdulot ng malakas na ingay, boom! At pagyanig sa paligid, sa lugar at nagulat si Love. Si Eurus ay nagbanggit na medyo mahina pa ito, at kumakain pa siya ng kanyang laman ng ulam, habang iniisip kung gaano kahusay ang mga Immortals na kagamitan. Sumasang-ayon si Jeyo kay Eurus, habang nananatili siya sa kanyang awkward na posisyon.
Ang level ng mga inaasahan ng mga OP na karakter ay masyadong mataas. Tinanong ni Euros ang kanyang amo kung kailan niya plano gawin ang hiling ni Hong. Sumagot si Geo na dapat niyang tulungan ito sapagkat may kinalaman ito sa kanya. Ipinahayag ni Hong na ang tunay na layunin ni Batman ay kumopya ng mga bagay at ibenta ito para sa pera. Ang planong ito ni Batman ay magdulot ng malaking problema sa mundo ng krimen. Sinabi ni Geo na dapat na lang itong i-report at ipagbabon ang character. Sinabi ni Hong na mas napakabait pa si Geo kaysa sa inaakala niya. Sinabi na ni Hong ang lahat ng iyon at ang lahat ng kanyang natanggap ay mga pre-made replies. Pinaniniwalaan ni Hong na si Geo lamang ang taong may kakayahan na pigilan si Batman dahil sa kanyang kasaysayan ng World Guild Alliance Massacre or Doomsday. Ang hiling ni Hong ay magkaroon si Geo ng pamamahinga at alisin si Batman bago ang laro ay masira. Iniisip ni Geo na ito ay isang abala, ngunit kailangan niyang gawin ito. Nagplano siya na hamunin ang boss sa tunay na mundo. Naghamon si Geo kay CEO B. Choi na lumabas at makipagkita sa kanya sa tindahan ng sabaw sa labas ng unang pagdadate nila, at sa pag-uusap patungkol sa pagwasak sa mundo, o kaya'y sisirain niya ang mga server ulit. Tinanong siya ni CEO B. Choi kung ano ang lahat ng ito nang bigla na lamang tumigil si Geo at ibinaba ang kanyang telepono. Nagtawa si Geo at nagpatay ng telepono. Sinubukan ni boss na tawagan siya pero hindi ito makakonekta. Nagmumura siya at itinapon ang kanyang cellphone sa inis. Ini-imagine ni Geo kung paano siya mag-o-order ng napakalaking sabaw at ipapabayad sa CEO kapag nagkita sila. Nakita niya si Sarang sa labas ng kanyang bahay at sinabi ni Sarang na sasama siya at tawagin lamang siya, o nga pala magkapit bahay at sana kapit kamay na talaga sila. Si Sarang sa totoong mundo, nakakapagpapakilig kay Geo, sayang, wala si Iris dito para makita ang pag-unlad na ito sa tunay na buhay. Ang gusto ni Sarang ay tawagin siyang Saranghan sa paglabas nilang dalawa at hindi niya ito gusto ang in-game na pangalan niya. At lumabas na sila. Sa tindahan ng sabaw, ang dalawa ay nakaupot at nakapag-order na, sigaw niya si Geo na batang pasaway para sa pagtatawag sa kanya sa isa sa mga mesa. Natagpuan ng mob boss si Geo at si Sarang na kumakain. Pinagsabihan ni Boss Choi si Geo na parang nagiging pamilyar na nakakulong sa kapsula. Tinanong ng boss kung sino ang babae at kung kasintahan ba ito ni Geo, napapahiya si Sarang at tanong kung iyon ba ang itsura niya. Ngunit agad na sinabi ni Geo na walang katotohanan iyon, paliwanag na sikat na idol si Saranghan at baka pagbantaan siya ng mga fans ni Sarang kung magpapalagay siya ng ganyan ang sitwasyon. Ipinagpapatuloy ni CEO Mob Choi ang galit niya kay Geo nang mamumukaan siya si Sarang. Si Sarang ay galit at pinukpok ang kamao sa lamesa na may labis na inis na aura. Sumang-ayon pa ito ng may kaba habang tinitingnan siya ni CEO Choi ng may interes. Kinuwento ni Boss Choi tungkol sa Batman at sa kanyang kakayahan sa pagkopya. Sinabi ni CEO Choi na ang teknolohiya ng Chronolife ay nagpapahintulot sa paglipat ng cash para sa mga item. Pinaniniwalaan ni Geo na ang pagkopya at pagbebenta ng mga item sa totoong buhay ay nagaganap na. Patuloy pa rin ang pagtatalo ni Geo na baka ito ay isang bug at nagsimula silang magtaya. Nagtanong si Sarang kung posible ba ang atake mula sa loob ng sistema ng laro na tagagawa. Ngunit sabi ng boss ay imposible iyon. Iniwan ng boss ang kanilang pag-uusap at pinabayaan si Geo na bayaran ang bill, at sabi sa kanila na mag-enjoy sa kanilang pagde-date nilang dalawa. Masaya si Sarang dahil sa naging resulta at sinabi na magandang column, habang iniisip ni Geo na gusto lamang siyang patayin ng matanda. Hindi mo mabobola ang presidente ng Chronolife para tretuhin ka ng mabuti. Lumabas si Boss Choi at tumawag sa isa sa kanyang staff na mag-hire ng 5 tao na kayang magpatahimik. Sa laro naman, si Undies at Love ay nasa labas ng Rock Mountain Dungeon na walang patutunguhan sa kanilang pag-uusap. Nagmumura si Undies habang nag-iisip si Love tungkol sa mga motibo ni puwetan ng tao.
Nakita ni Undies ang nasagot ng pagmumukha ni Love na parang may na-realize. Pagkaalarma ni Love sa malakas na pagsabog, dumiretso si Jo sa direksyon ng pagsabog. Sa kalagitnaan ng usok, may isang lalaki na natamba na may dugo sa bibig at kaliwang braso. Walang iba kundi si Habak at sa harapan niya ay si Batman. Pinagtawanan ni Batman si Habak dahil sa kanyang kabaitan sa kabila ng pagiging unique boss. Tinanong ni Habak kung bakit gumagawa siya ng hindi dapat. Nagpapaalala si Habak kay Batman tungkol sa mga epekto ng kanyang mga gawa. Hinawakan ni Batman si Habak sa leeg at sinabi na hindi dapat sumagot ng ganon ang NPC, at ang kanyang pagiging unique boss ay nangangahulugan na hindi siya makakasagot at siya ay mabubura. Tinutukan siya ni Batman ng espada para patayin siya bago siya maagaw. Ngunit may biglang dumating at hamarang sa kanya bago pa siya makatakas. Hanggang dito ang video na ito, kaninong isang anino ito ang biglang dumating, at type next sa comment section, para malaman natin ang susunod na upload. Huwag kalimutang i-like ang video na ito.